na buhay. Amen? Isang palakpak na sa Diyos, mga batid. Glory to God. At ang ating pag-aralan ay tungkol sa pagsisisi, mga kapatid. Alam nyo, may nanda akong pangaral pero sa leading ng banal na espiritu ay pinalitan ito kagabi. At ang gusto ng Diyos ay yung tema ng pagsisisi or repentance. Kasi tinanong ko kasi sa sarili, bakit nagulumihanan na ang lahat ng mga tao, ay ano ang solusyon ng pandemya? Amen? At sinabi ng Diyos ay repentance. Ano po ba yung ibig sabihin ng repentance, mga kapatid? Ang repentance po kasi ay sa Tagalog pagsisisi. Ito po ay may kaakibat na pagbabago. At yun ang gusto ng ating Diyos. Marami kasing dapat ipagsisisi ang tao kasi hindi lang naman iisa ang kanyang kasalanan. So sa bawat kasalanan na nakamit niya sa kanyang buhay, ay kailangan niya itong ipagsisisi. And then, overall lahat na pagsisisi at maging kumpleto lahat ito. Kaya hindi pwedeng partial ang pagsisisi. Pangkalahatan ito. Amen? At yun lang po ang tanging solusyon sa pandemya na nangyayari sa ating mundo. Kung basahin mo ang Biblia sa mga unang nangyari sa bansang Israel, sila po ay laging nakakaranas ng mga salot, tulad ng salot. At ang mga salot na ito ay pinagkalooban ng Diyos ng panahon upang sila ay magsisisi. At tuwing nang sila ay magsisisi at manumbalik sa Diyos, naalis po ang salot. Kaya iyan po ang solusyon sa pandemyang ito. Hindi po yung mga vaccine, mga kapatid. Ang kailangan po ay masinsinang pagsisisi. Ang pagsisising may katotohanan. Kaya tinatawag natin itong true repentance. Amen? Amen. So, ang true repentance na ito ay necessary. Kailangan. Badly needed. At hindi lang dahil sa salot na kinaharap, kundi ito'y tuloy-tuloy na sa ating buhay hanggang sa pagbalik ng ating Panginoong Hesus. Tandaan natin, noong unang mga araw, dumating si Juan upang mangaral ng salita ng Diyos at magbautismo sa tubig. Ang lagi niyang sigaw, repent, for the kingdom of God is near. Magsisi kayo at ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Amen. At siya ay nangaral tungkol sa pagsisisi at pagbabagong buhay. Maraming lumapit at pagkatapos noon, binautismuhan niya ng tubig. At pagdating ni Jesus Christ sa kanyang pangaral, halos parehas ang sinisigaw. Ang sigaw ni Jesus Christ, repent, for the kingdom of God is at hand. Kakaiba. Kay Juan is near, pero kay Jesus Christ is at hand. Bakit? Dahil siya yung may dala ng kaligtasan. Amen? Pero nandoon pa rin yung salitang pagsisisi. Amen? Amen. Hindi lang pagsisisi, mayroon itong kaakibat na pagbabalik or panumbalik sa ating Diyos. Amen? Amen. At basahin nga natin itong ating guide sa Matthew chapter 3 verse 2. Mangagsisisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Amen? Yan po ang sigaw ni Juan na kailangan tayong magsisi. At sa Gawa chapter 2 verse 38.
At sinasabi sa kanila ni Pedro, magsisisi kayo at magbabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen. So, maliwanag mga kapatid na mayroong need of repentance para ka makabalik sa ating Diyos. Yung relasyon na naputol dahil sa kasalanan ay kailangan ng pagsisisi. Kailangan ng panunumbalik, mga kapatid. So, paano po ginagawa ang repentance? Una, mga kapatid, merong tinatawag na humbling down or act of being humble. Ang isang tao ay hindi makapagsisi hanggat hindi siya magpakumbaba. So, isang requirement niyan, magpakumbaba ka. Kasi ang taong mayabang, kailanman di magsisisi yan. Kasi pagmamalaki niya yung kanyang kayabangan. Kaya, kailangan yung pagpakumbaba. At, hindi lang pagpakumbaba ang kaakibat doon. Mayroong pagtalikod sa kasalanan, turning away from sin. Maraming nagsisisi, madaling magsisi, kanya nga lang, may kaakibat dapat yan. May partner yan. Ang partner niyan, pagtalikod sa kasalanan. Nagsisi ka nga, hindi ka naman tumalikod sa kasalanan, pabalik-balik ka naman sa iyong kasalanan. Hingi ng tawad sa Diyos, pero uulitin naman yung kasalanan. You cannot mock God. Hindi mo pwedeng lukuhin ang Diyos. Dapat isang beses lang yon. Pag nagsisi ka sa iyong kasalanan at tumalikod, huwag ka nang manumbalik, huwag mo nang ulit-ulitin pa. Amen? Dahil pag inulit-ulit mo na yon, ang sabi ng Biblia, darating yung panahon wala nang hain na kapatawaran sa iyong kasalanan. Amen? Amen. Kaya, dapat isang beses lang. Amen? At hindi na ulitin yung pagkakasala. At dito ma-experience mo, mga kapatid, ang deliverance. Kung mayroong tunay na pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, ma-experience mo ang deliverance. Ang deliverance na ito ay yung kalayaan mo dahil papasok ang kapatawaran ng Diyos. Amen? Kaya, nagsisi ka, bumalik ka sa kasalanan, hindi mo natanggap ang deliverance, hindi mo natanggap ang kapatawaran ng Diyos. Useless yung iyong pagsisisi. Well, sa mga tao lalo na sa mag-asawa maraming bisyo, tas magsisi, hindi na uulit. Pagdating ng panahon, bumalik ulit. So, nasira yung kanyang pagsisisi. Kaya, wala na magtiwala sa kanya. Amen? Amen. Kaya yun ang requirement, mga kapatid. Tandaan natin, huwag natin kalimutan. Pag ikaw ay nagsisi, talikuran mo na ang kasalanan para matanggap mo ang deliverance, matanggap mo ang forgiveness. Amen? Yung deliverance kasi, yan yung magpapalaya sa iyo sa tanikala ng kasalanan. Dahil huhugasan ka na banal na dugo ng ating Panginoon. Amen? Amen. At dahil doon, ikaw ay nagiging karapat-dapat na o kaaya-aya sa harapan ng ating Diyos. Amen? Amen. At yung pangaral ni Juan na magsisi ay tinupad ng ibang mga tao at pagkatapos noon, bilang patunay na sila'y nagsisi, sila'y nagrepent at nanumbalik na sa Diyos, sila'y nagpabautismo sa tubig. Amen? Amen. Papasok ang baptism in water. At mga kapatid, dapat nating tandaan, maski si Jesus Christ, wala man siyang kasalanan, nagpabautismo siya sa tubig. Sabi nga ni Juan, di ako dapat magbautismo sa iyo, ako ang bautismuhan mo. Ang sabi ni Jesus Christ, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Amen? So, ibig sabihin, requirement din yung magpabautismo sa tubig. Ano ba yung bautismo sa tubig? Ito po ay immersion, kapatid. Amen? Amen. Yung taong nakapag sisi na sa kanyang kasalanan, anong balik na sa Diyos, tumalikod na sa kasalanan, at nakatanggap na ng forgiveness, dapat itong masiliwan bilang symbol na siya ay nagbagong buhay na. Kaya
mayroong immersion. Ilulubog mo sa tubig. Amen? Amen. Kaya wala pong baby na binabautismuhan. Basahin po natin yung Biblia. Walang baby na binabautismuhan. Ang binabautismuhan niya ang mga tao nagsisisi na sa kanilang kasalanan, nanumbalik sa Diyos, nakatanggap ng aral tungkol sa Diyos, nakakilala kay Jesus. Amen? Amen. Yan po yung nilulubog sa tubig at inaahon. Amen? Amen. Ang mga bata po ay inihandog. Hindi po yan binabautismuhan. Amen? Amen. Yung maling aral po yun. Pagkakilala na niya ang Panginoong Hesus, nakilala niyang siya'y makasalanan, nagsisisi at tumalikod, kanyang kasalanan, manumbalik sa Diyos, qualified na siya magpabautismo sa tubig bilang symbol na siya'y nahugasan na sa kanyang kasalanan at siya'y nagkaroon na ng bagong buhay. Amen? Amen. At pagkatapos niya, hindi lang natatapos doon, marami din kasing nagsisisi, nanumbalik sa Diyos, nagpabautismo sa tubig. Ngunit, bumalik ulit sa kasalanan. Bakit? Hindi nagpatuloy. Pagka ikaw ay nagsisi na, nabautismuhan na, sumunod ka na sa mga aral, may obedience na kasunod yon. Amen? Amen. To maintain your relationship with God. Dahil pag ikaw ay nanumbalik na sa Diyos, nanumbalik na yung relasyon ng Diyos sa iyo, hindi ka na dapat bumalik sa kasalanan. Dapat kang magpatuloy. Kasi ang Diyos ay banal. Ikaw rin ay magpakabanal. Amen? Amen. You must follow the teachings of Jesus Christ. You must follow the words. You must obey. Merong obedience yan, kapatid. Amen? At ang obedience na yan ay yung pag-iingat, pagbabantay na hindi ka magkasalang muli, na hindi ka magkakamali. Amen? Amen. Kasi yun ang magdadala sa iyo tungo sa tunay na kabanalan. Amen? Amen. Mamuhay ka ngayon ayon sa kalooban ng Diyos. Si Jesus Christ na ang iyong hari, hindi na ang sarili mo or sino pa man. Ang Diyos na ang masunod sa iyong buhay. Ang Diyos na ang iyong tinataas. Ang Diyos na ang iyong sinasamba. Ang pinag-ukulan ng panahon. Amen? Amen. Siya na ngayon ang nagda-drive ng iyong buhay, hindi na ikaw. Ganun yung pagsunod, mga kapatid. Ganun yung obedience na gusto ng Diyos. Kaya, ito nakakalungkot, maraming mga tao talagang nagsisi, nabautismuhan, bumalik sa kasalanan. Sayang. Amen. At matitindi pang kasalanan yung ginagawa. Mga immoralidad pa. Amen? Amen. Parang nasayang lang ang mga ginagawa nila sa buhay. Kaya dapat ito magpatuloy. It is a continuous process hanggang bumalik ang ating Diyos. Sino man ang nadatnan niyang nanatiling tapat hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Amen. Kaya tayo mag-isi-isi. Hindi uso dito ang once saved, always saved. You must continue to be what is the character of God in your life. Amen? Amen. Kaya, ang Diyos ang masunod sa iyong buhay, hindi ikaw. Amen? Basahin natin sa Lucas chapter 13 verse 3. Sinasabi ko sa inyo, hindi dapat datapwat malibang kayo'y mga sisisi ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. So, malibang kayo'y magsisi, kung hindi ka talaga magsisi without repentance, you will perish. Lahat mawawala. Amen? Amen. Kasi, pag nagsisi ka na, umalikod ka na sa kasalanan, nabautisma ka na sa tubig, sumunod ka na kay Jesus Christ, lahat na ng action ang gagawin mo ay magiging makabuluhan na yan. Amen. Pagsamba, papuri, panalangin, yung pakumbaba mo, hahanapin mo ang Diyos. Amen? Amen. At yung bagay na yan, ang magqualify sa kapangyarihan ng Diyos upang ikaw rin ay kanyang ingatan, tulungan,
at mahalin. Amen? Amen. Basahin natin yung pangalawang Chronicles, chapter 7, verse 14. Napakaganda nito, kapatid. Dapat memorize natin ito eh. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipagpapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Amen. Ito lang pala ang solusyon sa pandemya, kapatid. Amen. Amen? Amen. Pero yung mga tao, sobrang tigas ng ulo eh. Araw-araw, daming namamatay. Patuloy pa rin lumalakad. Walang face mask. Nakikayalo-bilo. Tigas talaga ulo, ano? Naantay nila magkaroon ng vaccine. Dahil yun ang magpapagaling. Kung wala ng vaccine darating. Kaya, sabi nga, kung hindi kayo magsisi, you will perish. Lahat kayo mangamatay. Nakakatakot at nakakalungkot. Pero ito lang pala ang solusyon. When you humble yourself down. Amen? Pakumbaba, pagsisisi, at manalangin ka sa Diyos. Pag nakita ng Diyos na sincero ka sa iyong pagsisisi, I will hear from heaven, sabi ng Diyos. Pakikinggan ko sila sa langit. Tutulungan ka, pagagalingin ang lupa. Ibig sabihin, alisin ng Diyos ang salot at ito'y ginawa niya sa unang mga kasaysayan ng nangyayari sa Israel. Nung ang mga Israel ay nanikluhod, sila'y nag-aayuno, naglagay ng abo sa kanilang ulo, nananalangin, umiyak sa Diyos. Nang makita ito ng Diyos, pinatawad sila ng Diyos at pinagaling ang kanilang lupa. Amen? Amen. Kaya ang solusyon sa pandemya, kapatid, wala sa vaccine, sa siyensya, nasa Diyos. Amen. Amen? Maaaring ibigay ng Diyos ang vaccine at sa pamagitan ng siyensya at mga medisina, siya rin ang may approval noon. Amen. Amen? Ilalagay lang niya sa isip ng tao yon eh. That's healing from God. Pero hanggat hinuhold ng Diyos yun, hindi maisipan ng tao yon. Kahit anong gagawin niya sa kanyang buhay. Because Amen. wisdom comes from God. Amen. Amen? At dito tayo magtatapos sa buhay ng mga tao sa Ninive. Sila'y makasalanan. At yung inutusan si Jonah na pagsabihan sila ng kanilang kasalanan, nakarating na sa langit. Kaya kailangan nila magsisi, bigyan sila ng warning. Kaya, sa madaling kwento, pumunta doon si Jonah at binigyan sila ng warning. Anong ginawa ng mga tao? Sila ay nagpakumbaba, na nagsisi sa kanilang mga kasalanan, nananalangin, naglagay ng abo sa kanilang ulo, pati mga hayop nag-aayuno. Pinatawad ba sila ng Diyos? Pinatawad sila ng Diyos. Amen? Amen. Ganon rin mangyayari sa ating panahon. Pero kung nanatili ka matigas ang ulo, hindi ka sumunod sa mga patakaran na pag-iwas. Nanatiling matigas ang ulo, mangamatay ka. Nakasama ka sa mawawala. Nasusulat yun. Amen. Amen? Kaya, sa solusyon mga kapatid, hindi kailangan, well, maaaring manalangin ka, but yung panalangin mo ay hindi dinggin yan. Dahil mayroong requirement ang Diyos, humble yourself down, magsisi ka, tumalikod sa kasalanan, nananalangin ka na nga. Nanalangin ka na, makasalanan naman ang buhay mo, pakikinggan ka kaya ng Diyos. Amen? Amen. Nanalangin ka nga, naglilingkod pa nga sa Diyos. Nangangalunya ka naman, pakikinggan ka kaya ng Diyos. Kahit anong service na gagawin mo sa Diyos, kahit anong gawin mong papuri, pagsamba, kahit anong gawin mong pagsayaw, kahit gano'ng kahaba ang iyong panalangin, without repentance, everything is nothing. Amen? Amen. Because God requires us to repent. Dapat magsisi, tatalikod sa kasalanan at magbagong buhay na. Amen. Sa isipan, sa puso, sisidlan lahat yan ng salita ng Diyos. At yun ang magbubuo sa iyo upang hindi na magkasalang muli. Amen. Amen? Amen.
Naintindihan natin mga kapatid? Amen. So yan ang mensahe ng ating Diyos. Simulan mo na. Amen. Amen? Narinig mo o nakakita ka sa bidyong ito, simulan mo na. Amen. Tandaan mo, hanggat hindi ka nagsisi, hindi ka mapapatawad ng Diyos. Amen. Kasama ka sa mapapahamak. Anytime from now. Huwag kang matigas ang ulo. Dahil karamihan sa matigas ang ulo, napapahamak. Amen? Hallelujah. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, banal, makapangyarihan sa lahat. Yes, Lord. Salamat muli sa umagang ito. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na magampanan ang atas na ito, na magsisi, tatalikod sa kasalanan at magbagong buhay. Samahan niyo kami, O Diyos. Alam namin, aadlangan kami ng kaaway, subalit sa inyong kapangyarihan, ito'y aming mapagtagumpayan. Amen. Tulungan niyo po kami. At sa lahat po ng aming mga kapatiran sa Victorious Grace, sa lahat ng mga Christian, at sa lahat ng nanonood sa bidyong ito, O Diyos. Dalangin namin ang pagkilos ng inyong kapangyarihan upang hakbangan ang atas na ito sa aming mga buhay. Pagpalain niyo kami, O Diyos, at ang aming mga pagbabagong ito ay magdadala ng habag mula sa inyo, O Diyos, upang inyo kaming pagalingin at pagalingin ang aming lupa. Amen. Tulungan nyo kami sa bawat isa sa amin, saan man naroon, sa ibayong dagat, sa ibayong bansa. Sa lahat, O Diyos, ng mga tumatawag sa inyong pangalan sa mga oras na ito, na may pagbabago, may pagsisisi, O Diyos. Alam namin na inyo itong dinggin. Release your healing, O God. Release your healing. Touch the heart of those hard-headed people. Hallelujah. Hallelujah. Sa iyo ang kapurihan, O Diyos. Sa iyo ang pagdakila. Sa iyo ang pagsamba. At sa iyo, O Diyos, ang lahat ng kaluwalhatian. Sumaamin ang inyong biyaya. Kaya mga kapatid, tanggapin natin ang basbas ng ating Diyos. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen.